Alamin natin kung sino itong si Maya Santos sa buhay ni Presidente Bongbong Marcos. Ito po ay galing sa live kahapon ni Attorney Vic Rodriguez na dapat nating pakinggan kung ano ito, sino ito, itong babaeng ito, at ano ang ginawa nitong si Bongbong Marcos o si Maya Santos o ano ang kanilang relasyon, ano ang nangyari. Yan ang dapat nating malaman, okay? Galing kay Attorney Vic Rodriguez, pakinggan po natin ang kanyang sinasabi patungkol dito. Okay? Makinig tayong lahat. Play! Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay. Magandang gabi po sa inyong lahat. We are live ngayon sa ating YouTube channel. At eto na nga, pag-usapan natin itong patungkol po dito sa ibinulgar nitong ni Attorney Vic Rodriguez sa kanyang live, Facebook live niya. Meron kasing nangyari. Nag-trending po itong live nitong ni Attorney Vic Rodriguez kasi po there is a portion there sa kanyang live na tinanong niya kung sino ba itong si Maya Santos sa buhay ni Presidente Bongbong Marcos. Okay? Sino si Maya Santos? Bongbong Marcos, sino itong si Maya Santos? Yan ang alamin natin. Kasi po, parang nire-reveal na ni Attorney Vic Rodriguez unti-unti itong mga pangalan na ito. At kailangan po natin itong pag-usapan seriously. Okay? So, yun po ang ating vlog natin ngayon patungkol dyan. Okay? So, I hope na tuloy-tuloy itong daloy ng ating you will experience kaunting lag ng ating ng ating live, pero clear lang yung audio natin, okay? Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin Facebook at YouTube. 1 2 3 go. Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Ito na nga. Alamin natin kung sino itong si Maya Santos sa buhay ni Presidente Bongbong Marcos. Ito po ay galing sa live kahapon ni Attorney Vic Rodriguez na dapat nating pakinggan kung ano ito, sino ito, itong babaeng ito, at ano ang ginawa nitong si Bongbong Marcos o si Maya Santos o ano ang kanilang relasyon, ano ang nangyari. Yan ang dapat nating malaman, okay? Galing kay Attorney Vic Rodriguez, pakinggan po natin ang kanyang sinasabi patungkol dito, okay? Makinig tayong lahat. Play! Gusto ba ninyong pag-usapan natin kung sino sa mga buhay ninyo? Salamat kay Joa de Viva. Salamat po, at may nga naglabas nito. Tanungin po ninyo dyan sa banat na yan. Gusto mo bang pag-usapan kung sino sa buhay mo si Maya Santos? Gusto bang pag-usapan natin yung mga pangalang Richard Cambe, yung Jen So, nabanggit doon Maya Santos. Sino itong si Maya Santos ngayon, Attorney Vic? Sino ito? Yung mga binabanggit at saan ito galing, Attorney Vic, yung impormasyon na ito? Kung gusto mo pag-usapan yan. Kung gusto mo, open, pag-uusapan natin yan. At yan ay issue-based. Gusto mo ba pag-usapan natin yung affidavit nung tinaguri ang Port Barrel Queen na si Janet Napoles na dated 26 May 2014? Yan ba ang gusto mong tahaking landas? Kung gusto mong usapan yan, pwede. Total, masyado mong minamaliit ang ginagawang mangmang. Ang sambayanan ng Pilipino, usapan natin yan. Gusto mo ng issue, pag-uusapan yan. Gusto mo bang pag-usapan natin yung biggest drug haul in the history of Philippine Drug Enforcement? Yung dyan sa Alitagtag, Batangas, yan ang issue natin ngayong eleksyon. Ito pag-usapan natin. Di ba? Total, kamo naman, minamaliit mo yung higit na maraming Pilipino na nahihirap. At karamihan nga dyan, ang mahal-mahal na nga ng bigas sa ilalim ng administrasyon mo. Ang ginagawa na nga lang pang sarsa dyan,
minaliit mo pa yung suka. Pag-usapan natin itong isyong suka. Mm. Yung vice cam, budget report, ito pag-usapan natin. Gusto mo itong usapin, hindi kami sasabay sa iyong negative campaigning. Aangat namin ang level ng diskurso ng mga usaping panlian. Kagaya ng yung alitagtag drug hall, nasaan na yan? Bakit ang tahimik mo na? Yan ang ipaliwanag mo. Alam mo ninyo mga kababayan, sa isang kampanya, dapat mong hina-highlight kung bakit ka dapat pagbigyan at tingnan at ikonsidera ng mamamayang Pilipinong katulad po ninyo doon sa iyong pinapakiusap na pagkatiwalaan kanila sa posisyong kinakandidatuhan mo. Yan po ang layunin ng kampanya. Ang isang kampanya, dapat ipakikita mo bakit kanila dapat pagkatiwalaan, pahiramin ang inyong sagrado po, bakit ka dapat suportahan at ito. Hindi yung makapangirakan. Ano natin siya? Sapagkat wala siyang masabing continuity ng kanyang programa. Wala naman siyang nasimulan eh. Wala siyang nasimulan programa. Pag-usapan natin ang issue, sa issue pa lang yung vice cam report mo, yung anomalous, illegal, immoral, criminal, and unconstitutional violence code. Iwanag. Yan lang. 41 wala ang pera. Yan. Ako like kanila wala yung usapin dito sa kanilang incompetence, dito sa kanilang corruption, dito sa kanilang kurakot. Ito po yung mga issues na hindi nila malabasan. Ipit na ipit sila, kaya ang ginagawa nila, umuopensa, umaatake ng walang sa lugar. Unprovoked, unnecessary, uncalled for. Ngayon, kami naman sa Duterte senatorial candidates, karapatan namin sumagot sapagkat hindi na pwedeng tayo magpapagaslight. They will try to change and they're changing the narrative na sila yung punong-puno ng anomalya. Maghahanap sila ngayon ng isang pamamaraan to deflect yung issue palayo sa kanila. Hindi po, well, ako personally, I can only speak for myself, bilang hakbang ng maisog, hindi po ako papayag. Hindi po ako papayag pag-usapan natin ang mga issue. Ano po yan? Yung Bicameral Conference Committee report, hanggang ngayon hindi mailabas ng House of Representatives yung enrolled bill, yung copy ng enrolled bill. Nakakuha po tayo, pinakita ko sa inyo nung makailang araw na meron tayong nahalukat dyan sa archive section ng House of Representatives. Unsigned po. Unsigned ng Senate President, unsigned ng Speaker of the House, unsigned ng Senate Secretary, unsigned ng Secretary General ng House of Representatives, unsigned ng Pangulo ng Pilipinas yung enrolled budget na nandyan sa action ng House of Representatives. Hindi nila pwede sabihin draft yun. Gagawin na naman tayong mangmang ng kongresista ng Marikina baka sabihin na naman niya, draft yan. Archive section na yan. Archive. Ibig sabihin, taguan. Repository. Diyan pinipreserve yung mga kopya ng original authentic records, original authentic document. So yan ang ating pag-usapan. Hindi yung negative campaigning ninyo. Pwede nyo ituloy yan. At pag-uusapan nga natin, binubuhay ninyo yung issue ng pork barrel at base nga sa affidavit ng Queen Tinagurian Napoles, May 26, salamat kay Joa De Viv at kanyang pinablish yan sa kanyang pahina. Yung mga pangalang Richard Cambe, yung pangalang Jennifer Jen Corpus, yung Arman Padilla, yung Zenaida Ducot, at yung Maya Santos. Yan ang gusto mong pag-usapan. Kung gusto mo mag-negative campaign, ipaliwanag mo sa amin sino itong mga pangalang ito. Anong nangyari doon sa Alitagtag Drug Hall, yung Alitagtag Drug Bus. Wala nang balita ang sambayan ng Pilipino sa pinagmalaki mo na 14 billion baka mo na halaga ng drogang nasabat. Nasaan na? Bumalik na sa kalsada. Hindi nyo na pinag-uusapan. Wala nang impormasyon ang mamamayang Pilipino tungkol dito. Ito pag-usapan natin. And then, balik tayo sa issue ng vice cam. Huwag mo nating kalilimutan, 117 billion pesos na pera ng Philippine Deposit Insurance Corporation. Huwag po niyong kalilimutan yun yung lahat ng mga bank, yung mga Pilipinong may bangko, may deposito, may naitatabi. Importante pong alam nito, 117 billion pesos pera ng PDIC, kinuha po ng Marcos administration. Sa nilalagay, syempre, pampondo ng kanilang unprogram appropriation noong nakaraang taon, 2024. Pinondohan yung ARIX, pinondohan yung ATA, pinondohan yung kanilang mga pork barrel, at kung ano pa. Hindi nga tayo kinakausap, wala nagpapaliwanag, tinatago. Yan ang hinihingi ng hakbang na maisog. Transparency, accountability, peace, and security. Kay Rolf G. Tanyola, Happy Hearts Day, Attorney Victor Rodriguez, salamat Rolf. Kay Duterte Diehard Supporters, Team Suka versus Team Sinusuka. Pangga Mercy, kay Don Margod PM, mega magandang shoutout sa lahat ng mga solid Duterte. Belated Happy Valentine's Love ya. Ayan, si Pangga Mercy. At si Leo Lim, fully support po kami sa from Cebu. Kay Gina M. Noynay, watching from Sabah. Hello, kamusta po kayo dyan? Si Malu Ancheta and
talaga kapag inutusan tayo, yung sukli ibibigay. Thank you, Malu. I know you can relate. At ang dami nating pagka napapag-utusan tayo dahil nare-relax ka na dahil sumunod ka eh. Parang good boy pandating mo. Pero totoo, nabili mo rin yung matagal-tagal mo nang inaasam. Si Elizabeth Damaso, magandang hapon po, Attorney Vic. Iboboto namin 5 kami sa family ko. Maraming salamat. So yun po yung issue natin, ay yung 25 billion pesos ng DBP, yung 50 billion pesos ng Land Bank of the Philippines, yung 60 billion pesos ng PhilHealth. Saan ninyo dinadala ang pera naming mga Pilipino? Yun ang issue yan, pag-usapan natin. Issue-based tayo. Naglagay ako ng mga notes ko rito para maganda. I to make our life tonight a little light, but it cannot be. Marami po talagang seryosong problema ang nangangailangan ng mga seryosong taong kayang magbigay ng seryosong solusyon. Kaya ito po dito sa ating pakikipag-ugnayan sa inyo ng live, campaigning po ang ginagawa ng hakbang ng maisog. Hindi naman kami nag-resort sa negative campaigning. Natataon lang ang lahat ng ginawa ng administrasyong ito panay negatibo. And let me just bring this one up to you. Kahapon po may lumapit sa akin regarding doon sa aking naging talumpati at sumasang-ayon naman po sila na palakasin ang mandato ng Philippine Drug Enforcement Agency. Lagyan natin ito ng kapangyarihan na magsagawa. Tusan ang lahat ng taong gobyerno, elected or appointed, na sumailalim sa isang mandatory, open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test. Importante po yun. Article 11, Section 1, public is public trust. At lahat ng panahon ay may pananagutan ang lahat ng taong gobyerno sa kanyang nasasakupan, sa kanyang nasisilbihan, in this case sa ating po mga Pilipino. Dapat natin pinag-uusapan. May nagsabi sa akin, hindi ko alam negatibo na raw ang lahat ng ginagawa ng administrasyong ito. Minsan lang silang may pag-asang magpositibo. Hindi pa sumailalim sa drug test. Yun nga rin ho ang hindi ko maintindihan Negatibo na sila sa lahat ng ginagawa nila. Chance na magpositibo, tumanggi pa. So gusto ninyong issue-based, gusto ninyong sagutin namin. Yung mga negative campaigning, sagutin natin. Basta tanda lang din kayo. Nasaan yung 500 billion flood control funds? Nasaan? Yan, sagot niyo yan. Hindi negative campaigning to, issue-based ito. Sinabi nila ito sa kanilang SONA. 500 billion pesos sa loob lamang ng 2 taon ang kanilang inubos at sinasabing merong higit kumulang 5,500 flood control programs. Nasaan? Issue-based tayo. Negatibo ang dating sapagkat negatibo ang inyong performance. Wala kaming makita. Wala kayong nagagawa pang mabuti sa sambayan ng Pilipino. Mangangalahati na kayo sa inyong termino. Mga kababayan, 6 na taon lang itong mga to Huwag tayong pumayag. Ngayon, tama yung sinabi ni Pangulong Duterte kahapon. At ulitin ko. At ganun din naman yung sinasabi ko, kahit saan ako magpuntang lugar. Ako'y nagpipresenta, nagpapasukat, nagpapakilatis, nagpapakilala, at nagpapasuri. Kung sakarakaling sa tingin po ninyo, ako'y karapat-dapat na pairamin ang inyong mandato at ng inyong boto, tulungan po ninyo ako maging senador number 56 po sa balota, si Atty. Vic Rodriguez. Subalit, kung sa tingin naman ninyo na kontento na kayo sa ganitong uri ng korupsyong nagaganap sa ating lipunan, higit na talamak ang korupsyon, kung happy kayo, kung kontento kayo, meron pa silang 3 taon, di doon nga naman kayo sa kanila. Tangkilikin nyo sila. Pag nyo sa pero gabi, ang suka ang kalaban at tanso. Ang suka ang kalaban ng mga gintong peke at ang suka ang kalaban ng mga mambubutol. So the choice is yours. Kaya nga po tama si Pangulong Duterte, kung masaya kayo kung sabihin ninyo na higit na mas maraming nabibili ang 1,000 nyo ngayon, kung iahambing mo sa halaga ng 1,000 ninyo nung nakaraang 2 taon, ipagpatuloy nyo, ibigyan nyo pa sila ng 3 taon na ganitong uri ng pamumuhay. Kung sa tingin ninyo na mas mababa ang droga at mas mababa ang kriminalidad dito sa administrasyon ito, di yung 3 taon, bigyan nyo uli sa kanila. Tangkilikin nyo yung kanilang grupo. Pero kung naniniwala kayo na higit na mahirap ang buhay ngayon, walang trabaho, underemployment, unemployment, mataas ang inflation, mataas ang edad, muli ang droga, hindi safe ang ating kalsada, dito kayo, Duterte senatorial candidate. Diyan po kami kagabi, nagpakita po kaming lahat, kompleto kami, pakitulungan niyo po kami. And then, back to the issue again, 500 billion pesos flood control funds, ginamit nila. Nasaan? Gusto niyo usapan ang issues natin, panagutin po na sila. Anong nangyari doon sa flood control funds? 200 inosenteng Pilipino patay. 200 inosenteng Pilipino patay, nalunod sa baha. Inakaw yung pera para sa flood control programs. Huwag po niyong kalilimutan yan. Yan ay isang katotohanan. 200 inosenteng Pilipino patay dahil sa pagnanakaw ng pondo na para sana ay sa flood control funds. Yan ang ating pag-uusapan. Kay Marlo Magno, mabigyan sana ng transparency ang mga mamamayan kung saan ginagastos ang pera ng Pilipinas. Tama, pati po yung 25 tonelada ng reserve
ng Central Bank natin, ng Bangko Sentral ng Pilipinas, na benta sila. Hindi malinaw. Cabinet. Sila rin kontra kanina naman labi at mag ounce per sarili natin. Yung ginto, baka sila rin ang bumili. Ibinenta ng Bangko Sentral kung kani-kanino na sila lang din pala. Hindi po yung Bangko Sentral, ito mga sa gobyerno. At baka sweetheart pa yan, bagsak ang presyo. Ito yung mga pananago dapat nilang ipaliwanag. Kaya nga lagi ko sinasabi, issue-based campaigning tayo. Pag-usapan natin ang issue. Nasaan yung 25 tonelada ginto na reserve ng Bangko Sentral ng Pilipinas? Kanino ninyo binenta at magkano ninyo binenta? Dahil sigurado tayo, kung ngayon pa yung 25 toneladang ginto na ibinenta nila, abonado pa ho ang Republika ng Pilipinas. Abonado po tayo, mangungutang naman yan. Bakit? Mataas yun ang bentado. Wala po tayong mabibiling 25 tons ng ginto. Sa halagang pinagbentahan nila last year. Yan ay isang katotohanan. Dapat nila ipaliwanag yan. Sa dinadala ang pera nating mga Pilipino. At kaya Elisha Kim 24. Maganda po talaga mga attorney ang makakapasok sa Senado para alam talaga ang mga magiging mangmang. Tama po yun. Maraming salamat. Sa tulong po ninyo, ang ating candidates, napakaraming magagaling na abogado. Kay Roberto Dagil, 8488. Attorney Vic, ito, binabasa ko na po, Robert Dagil. Papagawa kami ng malaking tarpaulin dito, Team Suka versus Team Isinusuka. Ilalagay namin dito sa labas sa mga gate namin. Robert Dagil, karapatan po nyo na magpahayag ng inyong saloobin. Basta po private property ninyo at sarili po ninyong inisibo, wala po kami magagawa kung hindi magpasalamat. Maraming salamat. Ngayon pa lang, maraming salamat. At pag-usapan natin yung issues. Ano nang nangyari? Wala pong ibinunga. Yung kanyang excessive foreign trips. Yung kada biyahe ng biyahe, natandaan po nyo yan, unang 2 taon sa pwesto, biyahe ng biyahe ang naiuwi, pangako. Ang naiuwi, pledges. Ang pledges po, pangako ho yun, hindi po kwarta yun. Hindi po pera yun, hindi po investment yun. Pangako lang ho yun. At syempre, kinakailangan i-justify ng mga iba't ibang departamento, marami daw napirmahan na MOU. Alam ho ninyo, ako'y naging aktibo sa practice sa pribado, yung MOU, pagka mayroong mga pagpupulong na malalaking negosyante, lumilipad doon ang MOU. Kinakailangan ma-justify bakit ka nagpunta doon sa lugar na yun sa kumpanya mo, sa business partner mo, para may maikwento ka, nagpirmahan kami ng MOU. Pero yung MOU ho, wala pong halaga yun, wala pong meaning yun. Memorandum of Understanding. Why do you have to reduce your understanding into a memorandum form? Kung nagkaintindihan na nga kayo. Common sense yun. Kung tayong dalawa nagkaintindihan, ba't kailangan natin isulat? Hindi pa naman agreement yan. Nagkaintindihan lang tayo, nagkaigi tayo. Pero wala pong visa yan. Hindi naman enforceable ang Memorandum of Understanding. Ang ibig sabihin lang ng MOU, nagkaigi tayo, nagkasundo tayo na pagdating ng araw ay maghahanap buhay tayong dalawa. Kung darating yung araw na yun. Pag hindi, wala hong MOA, walang investment, walang foreign direct investment, wala pong mamumuhunan na papasok sa ating bansa. Yan po yung panimula ng kanilang pambubudol diyan sa kanyang excessive foreign trips. Issue-based uhuli ang ating kampanya. Ang EDCA bases, nagkalat po ang US military. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman